Mga ka-Republic, naging mainit ang shooting ni Stephen Holt upang pangunahan ang paghahabol ng Barangay Ginebra, ngunit sa huli na naig pa rin ang NLEX. Nagpakita naman ng magandang performance si Scottie Thompson, ngunit sa huli rin ay nangibabaw pa rin ang mga bataan ni Coach Jong Wichiko. No excuse para sa amin, nasabi na lang ng former MVP. Kailangan pa raw nila ang more practice. At inamin niya masakit na pagkatalo iyon para sa Ginebra na dumaos-do sila sa 2 wins, 2 losses sa team standings. Ang NLEX naman umakyat sa 4-1 matapos ang malaking panalo laban sa Gin Kings. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, malaki raw ang matututunan ng kanyang team sa naitakas na panalong ito laban sa Ginebra. Ito ang nasabi ni NLEX coach Jong Wichiko matapos ang laban. Lubog sa 17-point deficit, nakahabol pa ang mga mag-aalak sa pamamagitan ni Stephen Holt na pumukol ng 4 na magkakasunod na 3 points sa 4th quarter, plus ang matapang na mga salaksak ni Scottie Thompson. Kitang-kita sa galawan ng former MVP, gusto nitong tuhugin ang sanay pangatlo nilang panalo sa 4 na laro. Ngunit hindi iyon pinayagan ng NLEX, lalo na si Robert Bolick na naging matibay na angkla ng opensa ng kanyang kupunan. Samantalang na-provide naman ni JB Bayo ang depensa sa ilalim para pahirapan si Japet Aguilar. One thing na nakakabilib kay JB Bayo ay ang kanyang ability na madepensahan si Japet without fouling. Japet Aguilar is a 6'9 center, samantalang 6'5 lang si Bayo. Ngunit nahirapan sa kanya ang Ginebra big man. Number 1 defensive team ngayon ang Road Warriors. Alam ito ni Scottie Thompson. At credit daw sa NLEX na paghandaan talaga nila kaming mabuti, sabi pa nito. Maaga pa sa 3rd quarter ay dahan-dahan ang lumamang ang NLEX. May isang yugtong umabot pa sa 17 points ang lead ng Road Warriors sa mga minutong pinaupo ni Tim Cone ang kanyang starting 5. Hindi natin malaman kung may ibig idiin ng American mentor sa kanyang mga star players at hinayaan niyang mga 2nd and 3rd stringers ang sumalang sa laban. Pagpasok ng 4th quarter ay ibinalik ni CTC sa sahig sina Japet Aguilar, Scottie Thompson, Troy Rosario, Stephen Holt at RJ Abarrientos. Dito nag-init ang 3-point shooting ni Stephen Holt. 4 na magkakadikit na 3-pointers ang itinarak niya para unti-unting tapyasin ang lamang ng NLEX. At ang matatapang na salaksak ni Scottie Thompson na nabibigyan pa ng end-1 bonus. Hanggang tuluyang mabura ang lead ng Road Warriors at lumamang pa ang Ginebra 86-84 sa pamamagitan ng isang jump shot din ni Scottie Thompson. 74 seconds ang natitira sa game clock. Nagsigawan sa saya ang mga Ginebra fans sa inakala nilang napipintong comeback win. Ngunit may ibang plano ang rookie si Cyrus Torres nang ipukol niya ang isang walang kabang 3-point shot. 49 seconds ang natitirang oras, kaya nakuha ulit ng NLEX ang lamang 87-86. At si Robert Bolick ang naglagay ng icing on the cake, ika nga, nang ibuslo niya ang 2 free throw sa pagtatapos ng laban. Wagi ang Road Warriors 89-86. Malaki ang panghihinayang ni Scottie Thompson. Lumamang na nga sila pero sa huli, some defensive lapses ang nagpatalo sa kanila. Partikular nang muling maiwan sa left corner si Cyrus Torres na walang bantay, kung saan ipinukol nito ang 3-pointer na muling nag-angat sa NLEX. Sa pagkatalong ito ng Ginebra, muling inula ng bashing ang kupunan ni Tim Cone. Unang sinisisi si Japet Aguilar na dinumina raw ni JB Bayo at ang turnover nito sa dulo ng laro kung saan hawak na nito ang bola pero naagaw pa. Wala namang sinisisi si Scottie Thompson. Para sa former MVP, pagkukulang ng isa, pagkukulang ng lahat. Sama-sama silang nananalo at sama-sama ring natatalo. Ganyan talaga ang basketball. Umiskor si Scottie Thompson ng 20 points, kumalawit ng 6 rebounds at namigay ng 4 assists. Samantalang 21 points naman si Stephen Holt.
Sa Sabado, mas mabigat na kupunan ang makakasagupa ng Barangay Ginebra sa out-of-town game na gaganapin sa Pampanga. Makakasukatang lakas ng Gene Kings. Ang Converge na ngayon ay may malakas na Twin Tower sa katauhan ni na Justin Baltasar at Justin Aranya. At kung may Robert Bolick ang NLEX, may Shoni Winston at Alec Stockton pa ang Fiber Xers. Makukonsider na home court daw ng Fiber Xers ang Giaw Sports Complex sa Pampanga dahil taga rito ang mga opisyal ng kupunan, bukod pa sa ito rin ang probinsya ni Balti. Kung kaya mahahati raw ang mga supporters ng dalawang team. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jigs Carido. Salamat sa panonood at salamat din sa tiwala, idol. Sa iyo rin, shoutout Efren Mendoza Kabayan. Si Billy Mamaril lang daw ang nakabalik. Sa iyo rin, shoutout Sander Lee. Sabi niya, shoutout idol, salamat sa impormasyon. Sa iyo rin, Ligaya Bukalos. Kung magkakasundo, nga naman, walang masama. At sa iyo rin, Papa Kiko, salamat sa suporta, Papa Kiko. Salamat at andyan ka ulit. Sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Salamat, idol. Sa iyo rin, shout out Rino Baral. Good luck daw sa Ginebra, nadali tayo, pero babawi next time. Sa iyo rin, Sahara Higia. Sana raw sa Ginebra bumalik si Tolentino. At sa iyo, shout out Nelson Reyes. Salamat sa suporta. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.